Hi guys, what's up? Okay. Yeah, medyo fixing lang ang aking computer. Okay. Hindi malabas. Teka lang guys ha. Para makita ko lang po yung mga comment nyo if ever. Yan. Okay. Right, so hello, good evening everyone. Yeah, this Coach Johnson Show again. Alright, so I'm sure nakapag-live ba ako last week. Okay, pero sabi ko agad meron akong oras na makapag-live. So today is Friday night again. So this is our Friday night tonight chikahan. Okay, at syempre kung meron tayong mga pwede mapag-usapan for tonight, mas more better, di ba? Kung may mga questions kayo, feel free na tanong nyo po here. Okay? Pwede po kayong mag-post here. Para at least mas malaman po natin kung ano mga questions nyo at paano po natin mas more i-explain ng maayos, mas klaro, mas practical. Okay? No? So, yun po. No? Yun ang mga ilang things natin. So, this is parang a part 2 of the heart parang real talk, no? Real talk in terms of like sa feng shui. It's more like para at least kung meron kayo mga questions or mga nababasa or napapanood sa mga online at then gusto niyo po ng kalinawan or klaruhin, okay, kung ano yung mga naririnig niyo po, yun. So, pwede niyo pong itanong dito para pwede po natin iklaro at mas more ma-explain ng maayos. Okay? So, yeah, no? So, we're very thankful, no, na medyo marami rin po sa mga feng shui masters or feng shui coaches na nag-share po ng ng mga insights nila. Okay? Although, yun nga lang po, syempre minsan gusto rin po natin na medyo hindi naman po totally correct pero ilinaw in a way kasi syempre marami rin po tayong mga clients, okay, or friends na after nila napanood lalo silang naguluhan kung ano ba talaga yung katotohanan o meron ba talagang katotohanan o wala raw bang katotohanan. So, at least yun yung mga ilang ting na gusto rin natin mapag-usapan lang po. Kaya, it's like a parang real talk with feng shui, okay, part 2, no? So, if you have any questions, feel free, pwede nyo pong i-post it here kung ano po yung mga naririnig ninyo. Okay? Although, mamaya po, meron po akong sisimulan, if ever. Okay? At I think lahat kayo familiar dito, no? Lahat kayo familiar dito. Kasi I think most of us naman, pag free time natin, nagtitingin tayo sa ating mga sa reels natin or sa TikTok kasi talagang hindi na po maiwasan, part na po talaga ng I think ng buhay po natin is magbasa po, no, or manood po talaga habang pag may mga panahon nga natin sa mga free time natin, napapanood natin talaga yung mga reels or TikTok. At saka may algorithm kasi yan eh. Most likely, familiar ba kayo doon na mayroong algorithm ang ating mga computer? Okay, ano po yan? Example, like sa mga social media natin, hindi lang po yan sa TikTok kahit sa mga reels ng Facebook, Instagram, na mga ganyan, or even Shopee or Lazada. Okay? Halimbawa po, nag-post moment kayo at nanood kayo tungkol sa may kinalaman sa politika. 'Di ba? Ngayon medyo mainit ang mga balitang politika. Okay? Mapapansin niyo yung mga next na video, may kinalaman din sa politika. Okay? Kapag kayo po nanood ng tungkol sa mga science, yan, tulad mga anak ko mahilig sa manood ng mga science, yung mga next na video niya may kinalaman din sa science. Okay? Parang ganun siya. So in short, nalalaman kasi nung algorithm ng ating online, nalalaman nila kung ano yung pinapanood natin. Kaya yung mga ibabato nila, yung mga similar sa pinapanood natin. Okay? At nagkataon kung minsan medyo nag-browse na sa atin or lumabas sa feed natin. Yan, tulad nito, mga ganitong video natin, may kinalaman sa feng shui, mga ganyan, okay? Or Chinese metaphysics, or hula. Yan, mga medyo inire-relate nila yan lahat dyan. Okay? Kaya minsan bigla magugulat ka na lang na bigla na lang merong magsasalita sa inyo, sa reels ninyo, or sa TikTok ninyo na, nako, 'di ba? Sinabi ko na nga sa inyo. 'Di ba? Hindi pa rin kayo nakinig. Kapag ipinanganak ka ng wood rat, ito nga yung sayo. Ito nangyayari sayo. At alam mo ba, ang feng shui is ganito, bla bla bla. Okay, kami mga feng shui master, bla bla bla. So, in short, maraming mga ganun, no?
although minsan nakaka-amaze kasi, paano niya nalaman? Paano niya nalaman na wood rat ako? Paano niya nalaman na earth tiger ako? Paano niya nalaman na water rabbit ako? Okay, like that, no? It's because of the algorithm din ng birthday po natin. 'Di ba? Kasi sa birthday po natin, 'di ba, may lumalabas 'yan. Yung kunyari, syempre kunyari birthday mo, sinusulat mo 'yan sa TikTok mo, sa Reels, sa Facebook mo, 'di ba? Kasi nire-register mo yung birthday mo eh. 'Di ba? So automatic alam na niya kung ano yung year mo. So magugulat ka lang is, halimbawa, kunyari, sa ikaw or sa partner mo, sa anak mo, okay, yung sabihin natin, kunyari, isa wood tiger, isa water rabbit, nababanggit niya yung wood rabbit, water tiger, pero iisa lang yung reading. Pare-pareho lang yung reading. Wala siyang specific na kwento about sa stars mo, paano nga ba yung nangyayari sa stars mo, sa elements mo, ano ba meron sa feng shui mo talaga. Okay, tapos nung sinabi niya kami mga feng shui masters, pero wala naman talaga pangalan. So, syempre kapag feng shui master ka, you need to tell kung sino ka. 'Di ba? Like yung may mga ibang mga lumalabas sa mga feng shui consultant ngayon sa mga online, 'di ba? Nagpapakilala sila kung sino sila. So, at least kahit papaano, pwede mo sabihin na kahit papaano medyo may konting legit kung magsasalita sila about their name. Although yun nga lang po, mas sobrang daming pwedeng i-share sa mga Reels or TikTok, yun kasi nagiging vlogging na siya, di ba? So, kailangan meron ka laging content, makabagawa ka ng content para i-like or follow nila, kasi kumikita rin kasi yung mga tao sa content, di ba? Pag content creator, ganun siya. Although, the problem lang kasi doon, kung kailangan kasi algorithm na dapat every week meron ka sinasabi, or every day meron ka sinasabi, pati mga some of the nonsense na pwede mo sasabihin mo na rin. Then ang nangyayari ngayon, yung science of feng shui, nagiging superstition na siya. Okay, or nagiging masyado na siyang parang, how we call it, parang lahat na lang may ibig sabihin. Di ba? Parang ganun, no? Kaya kasi para sa akin, pagka ganun na, masyado ka magiging dependent ngayon sa mga pangyayari. So, yun yung mga some things na medyo hindi ko masyado gusto. Kasi kahit pa paano po, in terms of feng shui, meron tayong tinatawag na free will. No? Yung free will. Kaya nga meron tayong tinatawag na 30% heaven, 30% earth, or 33%. No? Let's try to be more exact. 33% heaven, 33% earth, 33% person or human. Then there's 1% na ilagi mo iniiwan sa something. Kasi walang 100% eh. So yung 1% na yun na may iiwan, yun yung may mga free will, di ba, na depende sa case to case. Depende kung ano yung mga possible pa rin mangyari. So there's no such thing as 100%. Kaya never namin ginagawa yung nangangako kami kung ano talaga yung mangyayari. Like kunyari, pag sinabi ko, nakapula ka, kaya laki kang galit. Parang, bakit? So, ibig sabihin, pag nagpula ako, galit na ako. Ba't yung mga iba nakapula? Hindi. Diba? Imagine mo na lang din kung paano yung mga nasa fast food. Diba? O like sila Jollibee. Sila Jollibee nga, lagi nga nakangiti. Diba? So, hindi naman dapat ganun. Diba? Parang masyado mong, how we call it, parang pag sinabi mo, parang yun na, sure ka na yun ang mangyayari. Which is, I think, very impossible. Kasi pag ganun kasi, may halo na siya na parang takot, pananakot, or nagtitreat. Yeah. So, yun yung mga ilang things, no? Yun yung mga nakakatawa. Kaya sa akin, sana, medyo ayusin po ng konti. Kasi, dito po nasisira ang pangalan ng feng shui. Okay, ako po, medyo advocacy ako sa Chinese metaphysics. I love feng shui very much. And the way I share it also sa mga followers ko, sa mga friends ko, and even especially sa mga GYF members ko, okay, paano ko sinishare ang feng shui. This is like a parang very profound idea or wisdom, okay, na kumbaga ba parang napaka-thankful natin kasi na-invento nga ito nagawa ito tapos then marami tayong wisdom na natututunan at nai-apply, di ba? So, kaya for me, I think napakaganda ng aral or prinsipyo or principles and theory ng feng shui. But the problem is, nasisira siya sa iba, pinagkakamalan siyang hula, pinagkakamalan siyang relihiyon, pinagkakamalan siyang kulto. It's because of the way how these people explain. Okay, di ba? Parang ganun siya. Kaya kung ako tatanungin mo, maniwala ka ba sa feng shui or not? Ako, sagot ko, huwag ka maniwala sa feng shui. Okay? Alam niyo po, I'm gonna share a very short story lang po, no? Nung na-invite din po ako dati, nagbigay ako ng talk
I think sa ano yun sa Magsaysay, yung mga overseas worker natin, no? Mga OFW natin, like that, no? Yun, so yung mga wife nila, yun, I think meron silang parang 50 na attendees nung nagkukwento po ako ng about how the feng shui works at saka yung about the forecast of the year, parang like that. But the problem is, some of them nakikinig, some of them hindi. So, pinangka ko, kasi syempre mahirap naman nagkakwento ka tapos wala nakikinig, no? So, tinanong ko talaga din, sabi ko, partly naniniwala ba kayo or not? Like that, no? And nakakatawa, doon sa 50 yun, siguro may mga 5 lang na naniniwala kasi sila lang yung nakikinig Yung the rest, hindi masyado. Okay? Then, baligtad. Originally, the way I kinento ko siya, mas more pinagsabihan ko yung 5. Sabi ko, alam niyo po, number 1 mali natin is naniniwala tayo sa feng shui. Okay? So, if a feng shui master forcing you to believe in feng shui, that is wrong already. Bakit? Kasi number 1, ang feng shui, hindi po siya dapat pinapaniwalaan. Ang feng shui po is iniintindi. Okay? Yun po, magkaiba yung dalawang yon. Okay? When you believe on something, okay, or when you believe, no? Yun kasi, di ba, pag sinabi mong feng shui, paniniwala, feng shui, then believing in feng shui, di ba? Or clarity or understanding is paglilinaw. Okay? Ganun siya. So, bakit hindi ko fina-force ang tao na maniwala sa feng shui? Because number 1, kapag i-force mo ang tao maniwala sa feng shui, meron siya mga bagay na kailangan din niyang i-let go. Normally kasi, when you believe on something, you will let go on something. Okay? When you believe on this, you're gonna let go on this. Like sometimes yung nangyari sa mga ibang religion practice, diba? When I believe that this is the right religion for me, I need to forego or let go the other religion. Parang like that, okay? Or let's talk about departments or teachings or understanding ng iba-ibang mga theory. When I believe that this one is the right one, the point A is the right one, then I should not believe on point B or point C already. Kasi when I believe on something, I need to let go on something. Diba? Pero once you have a clarity or understanding na bakit siya nag-exist, bakit nagkaroon ng ganitong theory, bakit nagkaroon ng ganitong principle, through that understanding, you don't need to let go anything. You can grasp everything. Diba? Ano ibig sabihin? Hindi mo kailangan i-let go totally. Minsan makukuha mo pa lalo Pwede mo nga mahalin naman 2 bagay. Hindi mo naman totally kailangan i-let go ang isa. Diba? So, yun yung sa akin. Kaya dapat mas more intindihin natin, ano ba yung feng shui? Ano ba meron dyan? Bakit ba tinawag na feng shui? Bakit ba wind and water? Bakit ba yin and yang? Ano ba yung science behind it? How I can practically explain the flow of energy. So once na na-understand nyo kasi yung flow na yun, yung profound ng yung ideas na yun, doon mo malalaman that you're practicing feng shui already. Diba? Hindi naman porket door to door, lahat ng door to door masama na. Yun, kagagaling ko lang last time nung sa Wakwak, nung sa isang client ko, I think nung isang araw lang. Okay, sorry, no name dropping. But kung nakikinig man siya, may lamang alam niya na sa kanila to, no? Yeah, pero so far, yun po, naging isa sa naging concern niya kasi from, nagkaroon siya kasi mga previous master niya or feng shui master niya, which is very masaya siya. Very happy siya for that master, although yun nga lang sumalangit na po yung kanyang kaluluwa, no? And this one is also one of my originally I'm a very respected feng shui master. Yan, I think everyone knows him. It's Professor Charlie Chow. Yeah, no? Although sumalangit na yung kanyang kaluluwa, but you know, Uncle is a very very kind, very good person. Kilala niyo po yan, nakikita niyo minsan yan kahit sa mga media dati. Nakasabayan kayo dati sa Mel and Joey, 2008, sobrang tagal na. Then simula nung nagkakilala kami, yan, lagi yung pupunta sa store, nakapagkwentuhan kami. It's a very, and also most of the clients siya, wala ko narinig na pangit na review about him, no? And then also is very well known sa life reading. Yun, although yung alam po, sumalangit ang kanyang kaluluwa, yan, no? Pero napakabait po niya. Yun. And then yung nga po, yung client ko, na galing sa kanya at hindi nga alam kung paano yung next, that doon ako na-meet. And sabi nga niya, ang isa daw gustuhan niya, we have almost the same pananaw sa feng shui, that we should not be bookish, na kung ano yung kasulat sa book, yun lang yung sinusunod. Okay? Kasi buhay po yung learning ng feng shui. Yun po siya, no? So, yun po yung isang teaching din ng father ko The book is dead, but the learning is alive. Yan. Yan ang paborito kong tinuro sa akin ni Papa ko.
sa akin when I'm learning my feng shui. Siya naman yung first master ko sa feng shui. So siya yung nagsabi na, kaya kung ano mababasa mo sa book, basahin mo lang yan. Kung kailan may memorize yung formula, sige, memorize mo yan. But yun nga lang, tandaan mo, buhay ang learning. Hindi lahat na nakasulat sa book at 100% agad. Kailangan mo intindihin. You need to know how to read between the lines. And not only reading between the lines, but also reading inside the lines. Ano ba talaga meron dun? Okay, so napakarami yun. Yun ang mga ilang things, no? Kaya that's how profound pag when you learn feng shui. But the problem now is because of people wants shortcut, people wants madalian, shortcut, everything, mga ganon. So, maraming yung mga ginagawa, like sa mga online, giving you the shortcut of learning. Okay, like example, yung nakwento ko nga sa inyo, di ba, last time, yun, yung mga narinig natin sa mga TikTok or sa mga Reels na, ano ba yun? Yung last time, yung tanong tungkol sa bigas. Kaya tayo minamalas, okay? At pangit daw yung nangyayari sa buhay natin kasi pag ang bigas mo raw ay nakalagay po sa plastic, okay, dapat daw sa ceramic. So, kinento ko yan last time, no? And then also, may isang nagtanong din tungkol sa mga magnet sa ref. Ganon. Okay, lately may mga iba pa. I think lately lang, biglang may nag-cross din. Sinabi sa akin ng isang client ko, yung bigas din, meron daw tamang position. Kung saan daw dapat nakaposition yung bigas. Alam mo, minsan nga gusto ko gumawa rin ng mga ganong reels. Not totally naman na, na siraan sila or something, but medyo itama lang yung mali, no, in a way. Na parang, kasi pag ganun po, masyado na tayong superstition, mawawala na yung essence ng science of feng shui behind it. Okay? Like example, meron daw tamang position ng bigas. So, saan ba yung tamang position? Meron ba north, south, east, west? Dapat ba kapag year of the rat ka, dapat nasa north sector ba siya? Pagka daga ka ba, pagka horse ka ba, dapat nasa south sector? Kasi these are your based energy sector. For me, siguro tamang posisyon ng bigas basta nasa loob po siya ng kusina nyo or nasa pantry nyo. Di ba? Wala po siyang exactly kung saan po dapat ilagay siya. Bakit? Kasi yung activity mo dun is only for what? For cooking. Okay? Hindi po siya yung activity na ibang gagawin mo eh. So, wala po naman talagang dapat kung saan siya nakalagay. Okay? Kaya hindi po siya, para sa akin, hindi po siya totoo. Diba? Parang mali po siya. Oo, kasi wala po siyang essence sa feng shui na gano'n. Tsaka, in the classical teachings ng feng shui, hindi po pinapakialaman kung saan nakaposition yung bigas. Kung saan siya nakalagay. Wala pong gano'n. Okay, bakit? Kasi kung yung bigas ng position na ng bigas ang magbabago lahat ng fortune ng isang tao, di sana lahat tayo pare-pareho. Which is very impossible. Okay? Ang true feng shui is depend on what is your energy, what is the placement, what is in our environment, paano yung interactions ng energies, yun yung tinitignan po natin. Okay? Yan. So, yun mga ilang things lang. Although, tignan natin. Sige, baka may mga questions kayo here at sasagutin po natin, ha? Pero di ba sinimulan ko na kagad kanina sa TikTok kasi grabe yun. Tapos kapag pumasok ka dun, yung sa, minsan yung babae, minsan lalaki, pero madalas yung babae, nakaupo sa table. Di ba? Tapos napapakilala siya as feng shui master or feng shui coach. But the problem is, wala siyang name. Tapos mayroon ako isang client, tinry siyang kontakin. Sabi nga sa kanya kasi syempre, medyo may konting desperation dahil medyo down din yung emotions niya at nagkataon nag-cross tong feed sa kanya. Tapos sinasabi nga na minamalas daw siya. Pansinin niyo po, lahat po ng reading puro malas. Wala pong reading na sinabing swerte. Lahat ng reading puro malas. Bakit? Kasi pag nakarinig ka ng malas, matatakot ka. Then, bibili ka na. Okay? Diba? Kung magaba kunyari, pag naparinig ka sa doktor at sinabi ng doktor may sakit ka na, automatically next yan, may gamot ka na bibilihin. Diba? Oo. Pwede naman natin sabihin na, wala ka naman problema pala eh. O, exercise ka lang konti, okay na yan. Diba? Normally, may gano'n naman tayo eh. Pero hindi naman lahat nakukuha kagad sa charms din eh. Diba? Or hindi naman lahat nakukuha sa mga major placement or something. Konting idea lang. Konting clarity lang. Then maybe you can change. So, yun ang mga ilang things, no? Tapos yun nga, pinasok ng client ko yung site, then gusto ko kausapin. Sabi niya, saan yung office mo? Puntahan kita. Willing ako magbayad ng consultation. Wala, they don't do consultation daw. Messenger lang. Tapos yung binibenta nila is what? Hear this. I think, ewan ko lang, some of you, may nakabili na kaya nito? Fox Queen.
Yung sabi nilang Fox Queen or yung Fox, nine-tailed fox. Ah, tama ba? Kung nakabili na kayo, please show me something. Show me some light. Tignan ko ha. Kung nakabili kayo nung. Or marami rin po sa mga clients ko or sa mga followers ko naghanap ng, meron pa ka, coach, baka meron ka, yung Fox Queen. Yun yung uso ngayon, mga ganun, no? Until now, meron pa rin sa mga Shopee, Lazada, online, TikTok, everything, yung Fox. Or paprangkin ko po, wala po akong binibentang Fox sa store po namin. Okay? Sa lahat po ng branches po namin, we don't sell that. Okay, why? Three things. Number one, yung Fox po kasi, although meron kaming ibang Fox na image, no? Ibang Fox na image, but that specific design na parang pendant na may siyam na buntot or something, no? Ganon. Okay. In the first place, because yung Fox is a symbol of like more of a sa amin sa Chinese culture or tradition. Kasi hindi po siya part ng feng shui. Part po siya sa culture and traditions. Okay, so kasama siya sa mga legend in a way. So the nine-tailed fox also represent the story of the nine-tailed, okay, na babae. Pwede nyo, I think, mapanood yan sa mga, ewan ko sa YouTube kung meron. Pero pwede nyo research. Ganun, no? Research nyo po. Yun, the nine-tailed fox, the story is umikot yan tungkol sa love side. Parang ganun siya. Okay, may love na kwento yan. And also, may demonic na kwento yan. Why? Kasi ang nine-tailed fox is a cursed demon in a way. Ganun po siya. Hindi po siya totally good. It's more of a bad. Although sa Naruto, naging good siya. Pero di ba nag-start siya as a destroyer? Nag-start siya as a bad. Pero sa bandang huli, naging good siya in a way, yes. Pero yun po, isa siya sa mga parang cursing demon. So, hindi siya totally for any prosperity or something. Pero mas kinilala siya mas more to protect us against sa mga unwanted love problems like that, no? So tulad ng mga third party, okay, o mga problems like mga major away, mga ganon. Kasi the fox is also another name like huli. Kasi Chinese minsan yung huli siya, yung mga third party. So siya yung parang taga-protect doon. Kaya nga, yun ang tawag sa mga sa mga third party, wolf or fox, parang ganon. Huli, yan, oo, ganon siya. So because of the story comes from the nine-tailed fox. Ganon siya. Okay? Then second, false information. Because syempre pag false information, then the more mas ina-encourage natin yung mga tao to believe on the false information. So kung meron man sa inyo nakabili sa akin ng ganung pendant, then that means isa rin ako doon sa mga online seller na nagbebenta nun para panilin lang sa tao. 'Di ba? And syempre, mababansagan na rin ako scammer. 'Di ba? Hindi ko nga ginugo yun hindi nga ako bumoboto doon ba't ako magbebenta nun? Diba? So kung nagbenta ako nun, ibig sabihin, parang kinain ko lahat ng sinabi ko. So that's another thing. Third, the nine-tailed fox, lahat po nung gawa niya ng stone, nakita ko po, hindi po siya original. So plastic po siya. Diba? So for me, parang if you're gonna waste money to buy that pendant or keychain, why not to buy something na lang na much more bagay para sa'yo? Maybe meron naman mga amulets, di ba? Different kinds of amulets. Meron naman yung iba pa yung mga pendant. Meron din mga red string na yung pasok talaga sa gusto mo mangyari. Okay? So, yun ang mga ilang things. No? Kaya, yun din lang ba't talaga nanindigan kami na ayaw namin benta. Although, syempre, pag negosyante utak ka, na nag-iisip ka na sayang kaso yun naman malakas sa Shopee, yun naman malakas sa TikTok, yun naman malakas sa Lazada. Kung benta-benta lang talaga yung habol namin, magbebenta kami nun. Diba? Kasi pwede mo na benta ng tubong lugaw yun. Pero yun nga, diba? Kasi plastic lang siya pero kaya mo benta ng 1,000 or 2. Ewan ko lang. Hindi ko alam kung magkano bentahan yun Kasi minsan may nakita ko dati 1K o 1.5 tapos biglang merong 2 for 1,000 buy one take one. Yun na. That's it. No? So medyo may pagkatubong lugaw siya in a way. So because it's not real crystal. Diba? It's not real crystal. It's part of the hype. Ganun siya. Yun. So, yun ang mga ilang things. Kaya as much as possible kami, ayaw namin magbenta nun. Kaya sa mga naghahanap nun, wala po kami nun. And we don't recommend that kasi it doesn't affect on anything para sa amin. Okay? Yun po yung teachings namin. Yun po siya, no? So, I think marami pang iba kasi kayang i-hype Yun po malupit sa online At nagkataon kung isa ka doon sa mga desperate or depressed at nagkataon na cross yan sa feed mo, talagang bibili ka kasi syempre feel mo down na down ka Pero sana po, minsan, try nyo po check kung sa online, mas more check nyo kung legit din ba.
Ganon, diba? Kasi kapag hindi po legit, sayang matatalo lang kayo. Kasi gagastos na rin kayo Kung baga ba, willing na kayo mag-invest. Invest it right. Okay? Huwag yung makikiusok. Kung makikiusok kayo, okay lang. Oo, pwede naman kasi mukhang maganda naman yung itsura niya, yung fax. Di ba? Kaya alam mo, nung time na yun, meron ako nung time na sumisikat yung fax niyan, I tried to research nga Sabi ko, totoo ba? Maganda ba talaga siya? Although there are some writings, meron sinabi about prosperity, pero yung symbol of prosperity daw, pero that is from the ancient time ng dynasty. But yun nga lang po, mas more ginagamit ang fax kasi dun sa love problems. Yun yung mga medyo latter part of the dynasty. Kung tutusin latter part of dynasty lang naman yung medyo nauso ang feng shui. Especially around mga Qin and Ming dynasty na. Yun yung papunta na sa stage natin ngayon. So, di ba? Yun ang mga yun yung mas more fina-follow natin. In a way. Okay? So, yun siya. Tapos nung pag-research mo ngayon, yung sa Google, like yung Fox, may lalabas na Fox Queen. Uy, okay may Fox Queen. May Fox King din. So saan nanggaling yun? Di ko alam kung saan nanggaling yun. Kasi kung sinabi mong Fox Queen is what? Huang Ho. Walang ganun Wala kaming Huang Ho. Iba yung empress namin Iba yung style namin. So nung time yung binabasa ko yung niya, 2024, 2023. So ibig sabihin, bago lang nilagay yung sa Wikipedia, bago lang nilagay yung description niya for the sake of selling of the online. Ganun. Pero syempre normally, di ba, pag nagre-research ka, you need to research, go back to the legend para maintindihan mo kung ano ba yung purpose niya. Parang yung piyaw, di ba, in-explain ko sa inyo yung piyaw. Sa mga hindi po familiar din sa piyaw, please watch and follow me sa Coach Johnson Chua YouTube po. Yun, hanapin niyo po rin yung All About Piyaw. Yan, ganito po natin lahat dun. Okay? Yan, sorry. Marami akong segue kagad. Okay, hello, good evening, Jane Santos, Norma Feliciano, hello, good evening, Ginisang Bagoong, sarap. Good evening, ito po ang aking mga GYF members. Thank you. Yan, sa mga GYF pala, ginaayos ko na yung mga reports, pero although baka December ko pa naman i-email sa atin kasi gagawa pa ako ng video para doon sa GYF natin. Okay, tapos yun po, sa mga gusto pa po mag-renew or mag-register, na po kagad kayo sa group natin, sa messenger natin. Okay? Sa mga baguhan naman po na parang medyo na-interested po sa GYF, you can also search it sa Coach Johnson Chua. Hanapin nyo na po yung what is GYF. So, kinento po namin doon yung po yung meron behind it at paano po siya makakatulong sa atin. Okay? Baka kung gusto nyo po maging part ng family po namin sa GYF. Yan. Okay? Course Magaya, hello po, good evening, watching from Antipolo. Hello po, good evening, Debbie Andaleon. Okay, good evening din po. Uy, thank you, meron na pala nag-send ng 150 stars. Thank you. And thank you rin sa mga nag-share. Okay, ayun, may nakita ko may mga nag-share ng video. Thank you. Yan, and then may tanong po, Liza Balansag. Okay, good evening, Coach. Water dog kami na mag-asawa. Okay lang po ba maglagay ng aquarium sa loob ng bahay? Yes, wala pong kinalaman yung water dog sa aquarium. Or any animal sign pwede po maglagay ng aquarium. Yun nga lang po, paano ang placement ng aquarium sa bahay. Kasi meron mga certain sector, certain direction na maganda ang tubig. May mga certain direction din na hindi maganda ang water. Okay, sa basic po, maybe meron kayong basic like north, east, or southeast pwede lagyan, ganon. Tapos iwasan nyo sa south, mga ganon. Okay, although to be more advanced, mas more better po, pwede nyo pa-check yung feng shui nyo po. Okay? Lorelei DM, hello po, good evening, watching from Tokyo. Thank you po nung nakaraan, ang sarap po ng food sa Laylay. Thank you, Lorelei, thank you. Yan, super. Thank you po at nagkita po tayo. Alam niyo po, ever since na nagagano ako ng FB Live, madalas ko nga po nababanggit yan si Ate Lorelei, no? Tapos, then from Japan, nakarating siya I think itong mga last ilang weeks lang. Ganun, no? Nakadalaw siya sa store. So, nag-message pa talaga ako to be sure sana nandun ako. Sabi ko, yes, habol ako, nandun ako. Grabe pa yun. Kasi the morning no, may groundbreaking session ako groundbreaking ceremony. Tapos humabol kagad din ako sa shop. Yan. And thank you for thank you po sa gift nyo po. Nako, pinakpak po kagad yung biscuit. Gusto ng mga kids. Isa na po ako dun. Ang laking kid, no? Thank you.
Ayan. And then, yes, thank you po kapag maka-join po kayo sa member po. Yan. May mga ibang po kami member din sa, sa Japan. Although hopefully sana makarating din po kami ng Japan by next year sana. Jerjune Detala. Yan. Salamat coach sa guidance always. Ako tumawag sa iyo kahapon. Ay, thank you, thank you. Thankful po ako po sa nakabili ko kahapon. Thank you, Jerjune. Thank you, thank you. Yan. Jill Bombarda. Coach, pwede po bang pa-explain paano bang paggamitin ang red pouch? Ano ba ang ginagawa ng laman nito? Or kung may video po ba kayo na nagawa about dun? Jill, originally, wala akong specific na video ginawa about sa red pouch kasi the red pouch kasi is consists of different amulets. Naka-custom po kasi siya sa birthday natin. Although, kinento ko yung tungkol sa red pouch is yun yung sa may, yung mga charms na pampaswerte for the year. Yung kinento ko yung power bracelet, yung prosperity basket, yung red pouch, yun. Yun po yung may mga kinento lang ako on what's the purpose of the red pouch. So, basically po, ang red pouch po kasi is a activation pouch or cleansing pouch or, marami po siyang depende, no? But still, that's the red pouch, okay? So, the purpose of the red pouch is siya po yung kumokonect sa external factors or external energy. Habang si bracelet, siya yung nag-govern naman sa internal energy mo. Okay? Kasi yung red pouch consists of different amulets siya. Every amulet niya, meron siya mga mantras. So, siya yung either mag-attract ng luck, or siya yung magre-repel ng mga negative, or siya yung mag-activate ng dependence kung ano mga request na gusto natin. And most likely, sa red pouch, ginagawa po namin dyan, kumpleto na. Meron siya for protection, money, health, success, harmony. Okay? Tapos, nakabase na rin siya sa forecast mo. Kaya, in short, yung red pouch, complete na siya. Pero kung naalala niyo po dati, gumawa po tayo ng DIY pouch. Although it's still available po yun, no? DIY pouch. Yun naman yung by request. Example, may 3 kang request, may lalagay kami 3 amulet sa pouch mo, ganun. Pwede rin kasi intentional. Ganun, okay? So yun po yung trabaho ng pouch. Like sa akin, pinakamalaking tulong po ng pouch more on sa accidents. Kasi dati po nung, I think kailan ba yung dati? 2020, last year lang. Okay, last year lang. Meron kasing mga sign ang mga year of the rat ng accident, prone, like that, no? And I had that pouch to protect me. But the problem is, yung time na nagmamadali kami pumunta dun sa, kasi mag-ocular kami dun sa, venue ng isang party, nagmadali kami pumunta ni misis ko noon. Problema, nakalimutan ko dalhin yung pouch. Paglabas ko ng parking, bangga ako. At ang unang-unang lumabas sa utak ko, shucks, yung pouch ko. Nawala sa utak ko. Yun. So, yun yung unang-unang talagang nag-cross sa mind ko. Kaya simula nun, yung pouch, wala na siya sa bag ko. Nasa 6 pocket ko na para hindi ko lang makalimutan. Kasi lagi naman ako naka-cargo pants or 6 pocket. Ganon. Pero pag nagbabike ako or something, yan, nilalagay ko siya sa mini bag ko. Ganon. Para lang basta kahit saan ako pumunta, I'm very sure na dala ko na lang siya. It's just to add on the protection for me. Some of my clients naman, ang napansin nila, pag dala nila yung pouch, marami sila mga unexpected coming ng mga like maybe network or connection kasi siya ngayon nagtatrabaho external. Diba? Imagine niyo po, kunyari, sa store. Si Power Bracelet, papalakasin niya, kunyari, yung sales ko. Kung sino mga kaya ko i-close ang deal. Pero yung nga lang po, hindi naman ako lumalabas para tumawag ng tao. So si pouch siya yung tagatawag. Kasi siya yung kukonect sa external. So that's why yun yung tulungan ng bracelet tsaka ng pouch. Kaya madalas yung mga pumpuan ng power bracelet, tinatanong ko na rin sila kung meron ka rin ba red pouch or wala. Ganun siya. Okay? Yeah, especially kung medyo conflict ka for the year, mas kailangan mo siya as your protection. Yan. Lenny Salazar, hello po, good evening. Doc Benz, good evening po. Yan. Any bracelet. Bracelet, the best is power bracelet. Pero syempre kung meron po tayong mga other targets, you can also use yung mga cleansing bracelet or yung intentional bracelet. Pwede niyo pong gamitin yun. Einstein, hello po, good evening. Yan, and then, eto, may tanong si FGel Sandico. Oo nga, legit ba yung sa bigas na metal na lagayan? Hindi po, okay? Kahit saan pong lagayan, pwede po siya. Dati nga panahon, kung alam ko, nasa sa mga ceramic. Kasi dating panahon, wala pa naman plastic. Diba? Dating panahon talaga ceramic. Nag-start naman tayo sa clay pot noong unang panahon. Hindi pa naman na-invento ang plastic noong unang panahon. Diba? Pero ano nangyayari madalas? Napapasukan ng mga bugs, na kakaroon ng mga dumi, anything, diba? Although dating panahon, mga tao hindi naman maselan
Dating panahon ng mga tao, di ba, syempre, kung may makain lang tayo, okay na tayo eh. Di ba? Baka nga yung sa mga bigas kanila, hindi na pinipili yung mga black eh. Pero ngayon, di ba, nagpipili pa tayo kung anong klaseng bigas, everything. So, tapos na-inventa na yung plastic, which is much more better kasi mas more sealed. Di ba? Mas maganda. Kaya, kung tutusin for me, it's about the convenience side. Nothing related with the plastic or metal or ceramic. Wala silang magagawa sa bigas nyo. Isa pa, ang purpose ng bigas nyo is what? I-fulfill lang yung hunger natin. Okay? So, maging ano natin sila, maging carb natin everyday, maging energy natin everyday kasi binibili natin para kainin. 'Di ba? Lutuin at kainin, 'di ba? Parang ganun po. Wala pong kinalaman 'yan. Okay? Like sabi nga ng iba, paano 'yan yung bigas mo? Yan nasa ilalim ng upuan. Di parang natatapak-tapakan yung bigas. Ang pangit daw nun. 'Di ba? For me kung madumi, yes, oo. Pero kung yun yung storage mo, nothing related. Nothing related. Okay? Bakit? Kasi kung madumi yung bigas mo, lilinisin mo naman yan eh, bago mo lutuin. So, walang kinalaman sa feng shui. Okay? Kaya hindi po siya, for me, hindi po siya nakaka-affect. Kaya hindi po siya totoo. Okay? Kaya sa mga nagtatanong po, huwag po kayong maniwala basta-basta. Yun lang po yung masasagot ko dun. Kasi sa mga kilala ko, mga well-off, mga people, lahat po sila naka-plastic pa rin lagayan. Hindi sila gumagamit ng mga metal or ceramic, mas lalo na ngayon yung mga ano pa yung simplicity, 'di ba? Modern type. Oo. Tapos bigla kami sa malaking baul ng ceramic. Yeah, so yun lang po, no? Loli Felices, hello po, good evening din po, coach. Good evening. Chua Allen, hello po, good evening. Chua Madeha Allen. Yan, pa-shout out daw. Nareladian, thank you for the star sent. Al Gems, hello, good evening. Tess Manolos, how about po yung sa lalagyan po, coach? Nalagyan ng ng bigas. Yung nga po yung kinakwenta natin kanina, no? So, hindi po siya totoo. Kahit ano pong klaseng lalagyan, pwede. Basta be sure kayo na hindi masisira yung bigas. Not because of feng shui, but because of sayang. Diba? Oo, ayaw lang natin masayang yung pera natin. Okay, Abby Bacunyo. Good evening po, coach. Sink andun induction cooking is sector side my window. Ano pa pwede ang cure dun? Okay, induction cooking is sector side my window. So far kasi kung nasa side naman yung window at hindi po siya directly sa likod ng mismong cooking stove, okay lang naman po. Ang bawal lang po natin kasi is yung bintana yung mismong likod ng cooking stove. Now, bakit? Okay, let's try to sabi nga natin, total, we want to explain yung feng shui behind it, no? The stove kasi represent the processing. Okay, processing. Three main important po sa house: door, stove, tsaka bed. Yan, no? So, si stove, yan po yung nagpa-process in short. So, in short, may kinalaman yan sa pera, may kinalaman yan sa health, may kinalaman din siya sa harmony ng pamilya. Okay? Ngayon, gusto natin medyo may backing siya. Ang purpose nun is para stable si stove. Pag stable siya, maganda yung proseso niya. Ngayon, kung wala po siyang backing, like bintana po yung likod niya, mahina yung power ng stove. So, in short, mahirapan siya umasa sa ibang tao. Ano mo yung parang yung nangyayari ang sa'yo is parang nagiging unstable yung financial, nagiging unstable yung well-being mo kasi yung stove mo, mahina rin yung power. Okay? And then kapag titignan mo yung practical side of it, nga naman. Kasi kung bintana nga naman yung likod ng stove, at dating panahon kasi, pag malakas ang hangin, namamatay yung apoy mo, di ba? So, yun naman yung isipin mo na may point nga naman din, di ba? Parang yun yung konsepto ng sinuunang panahong tao. At na-apply na siya ngayon kasi kahit na sa induction cooker, medyo nag-work eh. Kasi some of my clients sa pagka-induction yung cooking nila, sa likod bintana, parang may feeling of the energy na parang may kulang. Ganun siya, kulang sa stability. Okay? Yan, panoorin niyo po yung sa ano ko. Coach Johnson Chua yung KKK. Yan, tungkol sa kusina. Yan, I think nakwento ko rin po yun doon. Watching from Korea, Joy Lim. Hello po, good evening. Charm Ann, hi po, Coach. What's your opinion about the 9-tailed Doc amulet for fire rabbit person? So, I hope yun po yung kinanta natin kanina, Charm. Okay, sana nag-gets nyo po, no? Nothing related. Ako po, hindi ako naniniwala doon sa 9-tailed fox. Yeah, or sa queen fox. Pwede mong gamitin yung for love purpose. Okay, to protect love. But nothing related with the money side.
Loli Felices, hello po, good evening, Coach. April 20, 1962. Okay lang po ba magpa-renovate ng bahay? So far naman, as a year of the tiger, pwede naman magpa-renovate this year. Pero date selection ang importante sa'yo. Find the right time, right day, kailan kayo maggagalaw. Okay? Kasi pag sinabi mo November, we have 30 days, no? Sa November. So, anytime on that, syempre ayaw mo mamaya, yung araw na magagalaw ka, tatamaan yung isa sa mga animal sign ng family mo. So, we try to avoid that. Pwede kayo magpa-date selection if you want. Okay? Message lang po, if ever. Chong Master po yun, Coach. Ay, sinong Master po yun, Coach? Which hindi ko alam kung sinong Master po yun eh. Oo, kasi pagka, di ba yung nagsasalita, yung babae, wala naman lumalabas sa, niya eh, sa baba ng scroll niya eh. Yun, kaya hindi ko po familiar. Kaya yung isang client ko, yung client ko yun, is very wealthy, that person. Although very down to earth, very matulungin. Okay, so ganun siya. Kaso the problem is, yun nga, sabi nga niya, sige, punta ako, willing ako magbayad ng consultation or what. Basta gusto ko makita yung store mo, gusto ko makita yung office mo. Wala. Oo, ano lang daw, bayad ka lang Gcash, tapos papadala lang daw Lalamove. Or Grab. Diba? So, on that part, medyo may feeling ka na hindi mo pala bibili ka ba ng gamot na hindi mo kilala kung sino naglabas, sino yung doktor. Di ba parang ang hirap? Okay? Kasi pag nagka-problema, wala rin siyang sagot sa'yo. Di ba? Okay, good evening, Coach. Ito from Ellen Ancheta. Good evening po, Coach. Yung magnet ref daw po, malas din daw. Opo. Yan ang sinasabi nila, no? Ngayon, ito po yung sagot po doon. Hindi po malas yung magnet sa ref. Bakit? Number 1, wala po kinalaman ang magnet sa ref. Alam niyo po ba yung mismong ref itself may magnet kaya yata rin sa loob eh. Di ba? Oo, di ba? May magnet din yung sa loob. Pero wala po yung kinalaman, in short, no? Hindi po yung magnet ang dahilan kung ba't po tayo mamalasin sa buhay natin. Kung tutusin nga, for me, nung after kong narinig sa isang client ko, tumakbo rin kagad ako sa kitchen ko, pinicturan ko. Okay, makikita niyo yun. I think pinost ko yun sa Facebook. Saan ba yun? Sa pinost ko yun, magnet sa ref. Check ko Pakita ko sa inyo. Ay, pakita rin ito. Feng Shui Magnet. Ayun, may mga nag-follow pala. Tignan mo, ito, Feng Shui. Bawal ilagay ang mga ref magnet sa ref. Kaya, dito na lang kayo. Sa iba niya nilagay. Yan. Wala lang, nababasa ko lang yun. Pero yung, meron akong pinost yan, tungkol dyan. Pinost ko yung mga magnet ko sa ref. Then, I said, very thankful ako kasi to all the inspiration of all the magnet that we have. Kasi yung mga magnets na nilalagay natin sa ref, it's a symbol of di ba? Symbol ng yung mga nagawa natin, di ba? Kunyari, meron kayong mga napuntahang mga lugar, kaya nga kayo meron ganon, di ba? It's a symbol of yung mga, mga fulfillment mo or yung mga pictures na mga napuntahan nyo, di ba? Kaya for me, wala pong kinalaman yun. Mali po yung inapit. Mali po yung sinabi doon. Saan na ba yung pinost ko na yun? Oo. Ito. Hindi. Hello, October 3. Yan. Basta nakakatawa lang yun po yun. Biglang-bigla lang po talaga lumabas lang yun sa feed ko. Tapos biglang tinanong ako ng isang client. Tapos sabi ko, saan mo narinig yun? Parang first time ko lang narinig yun Ganon. Tsaka isa pa, number 1, nung unang panahon, wala naman mga magnet. So, anong kinalaman ng magnet sa buhay natin? Okay? Wala. Mukhang hindi ko na makita yung post mukhang matagal-tagal ko na post. Okay, hayaan mo na. Basta yun, Okay, doon sa nagtanong, hindi po totoo yun. Okay? Huwag yun na pong paniwalaan yun. Dahil number 1 po, wala pong kinalaman yung magnet sa ref. I'm urging maraming ako pinuntahan sa mga clients ko. May mga magnet sila sa ref. Diba? May magnet sila sa ref. Imagine mo, millions of people has that. So, millions of people is minamalas dahil dun.
'di ba? At nagkataon na ikaw lang nanonood nun at ikaw lang yung feel mo na hindi ka swerte, minalas ka dahil sa ref mo. 'Di ba? Parang for me, dapat masyadong walang explanation. Okay? Walang explanation. So yun po siya, no? Hindi po totoo yun. Yun lang po yung masasabi po natin doon. Okay? Yan. Hi, hello Auntie Elizabeth. Hello, good evening. Charm Ann, hello, thank you. May mga ganyan po, coach. Hindi naman nag-aral ng feng shui, nanood lang, tapos nagtitinda na ng mga amulets. Yeah. Which is sobrang dami po talaga. Although, syempre kasi kung may pera naman po talaga doon, nagbebenta sila, at kailangan naman kasi pagkakitaan dahil because of sa panahon talaga ngayon, medyo hirap din naman talagang kumita. So, for me, I'm not against it, no? Syempre, kung lahat ng tao pwede naman kumita, walang problema. Like for me, masaya naman ako sa mga clients ko eh. I don't need the million followers. I don't need it. Bakit? Aanin ko yung million followers kung hindi naman sila lahat nag-follow talaga ng feng shui. Diba? May iba din is likes lang or views lang. Hindi ganun eh. It's much more on dapat you need to follow. Kaya nga napansin nyo, most of my videos, hindi ako yung mga pang 10 minutes, mga 5 minutes, 10 minutes. Mas more on pang hours ako kasi I need to explain. Diba? Parang ganun siya. Yeah. Although ito, another question ni Charm Ann. How about the evil eye, coach? Okay. The evil eye naman is it's also a symbol of protection against mga negative energy. Okay, saan ba nanggaling yung evil eye? Kung babalikan po natin ng mga sinuunang part, ang evil eye kasi medyo part din nakuha po yun sa konsepto nung galing dito sa peacock feather. Okay? Kaya kung meron mga peacock feather ginagawa sa lucky charm. Pwede rin siyang gawing sikaw, pendant, may iba po dinidikit sa pinto, sa kotse, para for anti-accidents. Tapos may iba po, nagpapatato na ng mga ganun, yung mga peacock feather na merong mata. Diba? Hanggang sa, nung kailangan natin gumawa ng accessory beads, hindi naman pwede maging accessory bead ang peacock feather, kaya gumawa sila, kinuha nilang glass. Tapos pininturahan nila ng blue tsaka white. Ginahin nila kung ano yun sa peacock feather, na which is yun na. Meron tayong tinatawag na anti-evil eye stone. Okay, kaya normally, mga anti-evil eye stone, gawa lang sila sa glass or plastic. Hindi po sila original stones. Okay? So, it helps naman kahit paano to drive away because you can see naman yung prominent na mata niya. Pag nakita mo kasi yung mata niya, medyo in a way, di ba, mayroon nag-i-emit siya ng energy na parang to repel whatever na tao may masamang balak. Pero yun nga lang po, yun ang trabaho niya, symbolism. Now, kapag gusto niya much more stronger, yun na yun, doon na yung mga lumalabas yung may mga tinatawag na mga dragon eye, or DZI, mga ganon, based on the real crystals na. Okay? Yan. Coach, anong name po ng store ninyo sa Shopee? Feng Shui Sunrise. Yun po yung name natin, Feng Shui Sunrise. So, nandun pa rin po yung word na sunrise. Sabi nga nila naku, paano ba ako magtatawag? Kung may kiuso nga daw ko yung mga ka, di ba may iba, tinatawag na katropa, okay, kapamilya, kapuso, okay. Paano daw sa mga Feng Shui Sunrise? Tulungan niya na lang ako. Kayo po magbigay ng pangalan. Minsan sabi nga sa akin, ka-risers. Sabi ko, okay risers Pero medyo nag-click lang, nag-catch lang sa akin kasi when you say riser kasi, di ba, parang rising from, di ba, maybe from your desperation or depression or from negativity, then you rise. Di ba? Parang ganun siya. So, ang riser has dalawang bagay. Pwedeng you rise by internal, so that's inspiration, or you're gonna help other people to rise, that's motivation. Di ba? Inspiration is sa loob Motivation is palabas. Ganun siya. Di ba? Yan. Coach, salamat sa guidance. Ako po yung tumawag. Yeah, thank you. Metal po ba dapat lalagyan ng bigas, coach? No, okay? Any po, pwede. Donna Tanael, hello, good evening. Yan, Mary Ann Flores, good evening din po. Yan. Maigting Olin Carl, hello po, good evening. Wen Alvarez, good evening din po. Josie Salvador, watching from China, hello po, good evening. Yan, okay. Adel Reyes, hello po. Gerard Reyes from Bulacan, hello po, good evening. Yan, ako mukhang mahaba-haba pa pala ako, sorry. Pero time check, nako, medyo patapos na pala yung time ko. Good evening, coach. Thank you from Michael Murillo. Yan, okay. And then, for repelling mga bad intention, yan, pwede ko yung gumamit ng mga anti-evil eye or mga black stones, pwede po yan, like yung mga black tourmaline, black obsidian. Okay, pwede kayo magpa-customize kung gusto nyo po. Pwede kayo magsabi sa amin.
Okay, good evening, good evening. Thank you sa 100 stars sent from Don Ferrer. Hello, hello, bro. Yan, okay. Coach, ako po yung nagpa-schedule sa inyo. Kay Ma'am Lorelei sa Tokyo. Hello po, good evening. Yan, thank you thank you. Ako, sorry rin last time. Bigla nagmadali ako tumakbo. Sharon Salvador, hello, good evening. Presi Pascual, hello po, good evening. Yan, and then Tonet Ray. Coach, thank you po at nakaabila po kami ng power bracelet at ng red pouch. Nilagay po namin yung pouch sa money dispenser sa store. Thank you po sa advice. Thank you also, thank you po. Coach, additional lang po from Jill Bombarda. Okay, yung red pouch, every year po ba pinapalitan siya? Depende kasi sa intention mo. Pero normally po yung red pouch kasi natin, na kapartner ng power bracelet, is naka-base kasi siya sa forecast. Kapag sa forecast naka-base, yearly po nag-change tayo. Yes. Saan po pwede makakontakt for the pouch? Message lang po kayo mismo here sa Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Chua. Although some of you na pag medyo nagmamadali po na makuha agad yung item, you can also order it from us directly from the store. Okay, message lang po kayo. Pwede kayong tumawag po sa landline ng store po namin, if ever. Okay? Yan, oo. Kasi minsan po, hindi po maiwasan na sa amin po dito sa messenger ng ng Feng Shui Sunrise, sometimes po nagpa-flood. Tapos, nasasagot po namin minsan a day or after 2 days, ganon. Kaya minsan, sa mga nagmamadali, hindi po yun yung pagkabayad nyo po umaga makukuha nyo kagad ng hapon. Kasi minsan nakadepende po sa schedule din po namin. Ganon. Kami lang kasi ni wife ko po yung gumagawa eh. Mas lalo na ngayon, maraming mga funfair ang eskwelahan. Kaya medyo busy si Mrs. lang. Kaya huli niya minsan nababasa. Ganon. Okay, yan. Thank you. Yan. Sa pouch, magkano po nga ba yung pouch? The pouch po is meron po tayo nasa 7.8 din po. Ganon. May 6.8, may 7.8. Although yung nga po, announcement lang, there's a possibility ng increase po sa ating power bracelet for the coming year. Okay, wait for the further announcement lang. Good evening, Coach. How about the evil eye bracelet? Same lang po yun. Sinabi po natin sa mata. Yan. Okay. Thank you po sa pag-clarification sa lalagyan ng bigas. Okay, Ed-Ong, pare. Good evening. Yung magnet ref nga daw po malas. No? So, yun po, no? Huwag na po paniwalaan na lang po. Ewan ko lang kung baka may mga iba pa kayo napapanood or narinig or something. Yeah, you can message it here para makita po natin. Okay, thank you. And then, Coach, where's the right direction to put the kitchen? Medyo marami kasing depende sa case, Ate Norma, kasi kapag sinabi mo yung kitchen in the whole floor plan, ako isa lang pinakaayoko, wag lang siya sa northwest. The rest of the directions, it always depends, kasi nakadepende po yan sa whole positioning po ng buong floor plan. Kasi hindi ko pwede sabihin ng east lang. Paano kung main door, kung facing east ka? Normally ang kitchen ayaw mo nasa harapan ng bahay. Normally, sa likod mo siya nilalagay, di ba? So, masaya sa mga nagde-design ng bahay ngayon. Kaya, yung wala siyang specific talaga. Tinitignan natin yan sa Flying Star, sa directions, pero wag lang northwest. Kasi pag northwest ang kitchen, meron tayo tinatawag na fire at the heaven's gate. So, hindi po maganda yun. Okay, puno sa tapat ng door. Kung tapat ng tapat, hindi rin po siya maganda kasi it doesn't totally serve as a poison arrow. Depende kung gaano kapayat yung puno, pero it also serves sa blockage. So, hiniharang po niya yung some of your opportunities. So, highly advised to put a bagwa, yung concave, maganda yun. Okay, or also you can put like yung mga wulu or crystal ball for that, no? Good evening, Ann. Hello, good evening. Kung magkatabi po yung lababo at ang stove. Kung magkatabi po, no, medyo hindi rin po natin masyado gusto yun. Sana meron kayo mga distance at least mga 2 feet is the best. Kung meron kayong 2 feet, pinaka the best. Pero kung hindi po, kahit pa paano 1 feet. Pero kung sobrang close po, siguro maglagay lang kayo ng anything wood sa gitna, pwedeng ganon, para lang to harang or yung para to block, no? Kasi wood produces fire, which is the stove, while weakening the water. Okay, so parang siya magsiserve sa balance. Ganon. Although minsan sa mga condo, may nangyayari, yung sink tsaka stove magkatabi. Pero yung stove kasi, siya, alam mo yung mga 4-burner na may oven sa baba. Hindi kasi sila nasa same na counter table. So, in that part, hindi po siya umaasa doon sa energy doon.
Kaya hiwalay pa rin yun. Okay? Nakahiwalay pa rin yun. Pero yung pinakaingatan nyo, yung may dumadaan ng mga tubo, tubig na tubo sa ilalim ng stove. Yun yung hindi maganda. Watch nyo po yung, yung about kitchen sa Facebook po natin. Mas kompleto po yung explanation ko doon. Okay? Katapat ng CR, yes, hindi rin po maganda. Ang stove kasi napaka-importante. So, hindi po siya, dapat protected po siya. Hindi po siya dapat butas yung likod. Hindi po dapat nakatapat siya sa pinto. At hindi po ako boto sa mga island stove. Okay? Kasi lumalabas po, if you're an island stove, at may kasabihan tayo no man is an island, dun nagiging island ka. Alam mo parang aasa ka lahat sa sarili mong strength. Hindi ka makakuha ng opportunity or help sa ibang tao. Medyo hirap ng konti. Yun ang problema ng island stove. Okay? Sorry, some of your questions are very personal here. Hindi ko po masasagot lahat na ngayon. We will be more concentrate lang muna doon sa mga may kinalaman for general, for everyone, no? Yan. Okay, good evening po, Coach. Yung may window sa right. Okay, Magnev, yan. Okay, sorry at medyo kapos na po tayo sa time. Chinese New Year will be on January 29. Coach, bawal ba mirror sa tapat ng door? Yes, hindi po natin advice na may mirror sa tapat ng door. Lately, may nabasa lang ako o napanood ako na sa news din na mas maganda raw maglagay ng mirror nakatapat sa main door. But the problem kasi nun, pag ganon, it's not about the reflection, no? But it's something to do with the super strong energy. Masyado kasi malakas ang energy ng mirror. Okay, ngayon kapag sobrang lakas ng energy ng mirror, kaya niya mag-collect, kaya niya mag-stabilize. Ngayon, may tendency tuloy, pagpasok mo pa lang ng door, doon na may stuck up lahat yung energy. Hindi na mag-flow na maayos. Okay? Kaya hindi natin advice. Yun din ang dahilan bakit ayaw natin maglagay ng mirror sa loob ng room. Kasi pag masyado malakas yung energy niya, hindi ka makapagpahinga na maayos. Then it can affect your health. Slowly affecting you. Okay? Ask ko lang po kung malas po ba ang main door tapat na hagdanan. Yes. Hindi po maganda yun. Kasi nasa third floor po kami, main door namin is hagdanan. Agad. Okay. Hindi po siya maganda, pero the more mas higher yung floor mo, the more mas weak na yung energy, so mas more low yung impact. But still, there's an impact, yes. So, lagay ka po yun ng protection. You can put, tanong ni Hana Padilla to, no? Yeah, Hana Elizabeth Padilla. So, pwede kayo maglagay lang, yung bulo na may crystal ball to protect, okay? You can also put like yung Kalachakra plaque or Mandala plaque para for that, no? Yan. Okay. Asa na ba ako? Coach, yung mga lucky charm po, dapat po bang palitan? Mga dating Normally po, pag mga basag lang po, yun po yung kailangan palitan. Pero pag Chinese New Year, normally mga naging kaugalian lang ng mga pinapalitan ng mga Chinese or sa mga feng shui practitioners is yung, alam mo yung nasa poster, sa pinto, yung hook, yung may nakasulat na good luck, tsaka yung mga, like mga scroll, or yung mga lantern, yan. Kaya kung mapapansin po sa Binondoong Pin, every year, nagpapalit po kami ng mga lantern sa street. Ganun po. Maybe because of wear and tear na rin, but it's always a symbol din sa amin kahit sa bahay. Kasi symbol po sa amin yun na new hope. Okay? The lantern kasi always represent for new hope. So may bagong hope na darating. Okay? Malas bala yung lalagyan ng bigas. Hindi po. Wala pong kinalaman yung plastic or metal or ceramic para sa bigas. Okay? Wala pong ganong kasabihan. Kaya kahit sa plastic niyo po nakalagay, okay lang. Ako po, buong buhay ko, plastic. Yung lagay namin. Meron pang isang time na yun, yung dispenser. Wala, yung cute yun, di ba? Yung plastic, lalagay mo doon. Tapos, di-dispenser mo. Lalabas na lang kung yung mga kailangan mo. Okay? Yeah, so hindi po siya totoo. Right. Coach, nasa Taiwan kami. Pwede ba mag-order sa Shopee nyo? Yes, pwede po. Oo, pwede kayo mag-order sa Shopee. I'm not sure kung magpapadala yung Shopee directly sa Taiwan. Pero kung sakali naman sa amin, sa Facebook, nagpapadala kami through DHL sa Taiwan. Choi de Assis, Coach, magkano po ba yung almanac? Ano po ba yung Almanac, nasa 980 po yung kay Lilian 2, if I'm not wrong. Pag yung sa atin naman po, 800, one set na. Okay? Yung tapat po na mahagdan yan po, sinabi na po natin yung protection, ha? Okay.
Sorry, binabasa ko na po yung mga kailangang basahin. Medyo kapusa kasi tayo sa time. Oo. At medyo tuloy-tuloy po. No? Coach, ano po bang magtatanong sa messenger ng headboard po? Bedside po yung CR. Yes, Mandala po, nakatulong naman po siya. Iba po yun Yung mandala po doon sa book natin, ang purpose po nun, money. Hindi po siya for curing. Iba po yung para for curing. Meron tayong for curing Pwede pong i-order po sa amin. Set, lagi ko suot yung power bracelet from Alice Ong Obispo. Now po lang nagsisimula yung good things. Akala ko wala. Parang nararamdaman ko na siya. Nice. So, sometimes it takes time. But yung nga lang po, power bracelet is a booster for your personal energy, for your forecast. But still, double check pa rin yung environment. 3 things na nakikialam sa mga feng shui, sa luck natin. No? Number 1 is personal forecast natin. Na medyo check nyo yun. Pangalawa, yung placement, environment. Kasi nasa tamang position ba yung facing direction mo. Mamaya, ikaw nga'y lucky sa forecast, pero nakaharap kang west. Di ba west ngayon medyo maraming problems. Ganon siya. Kaya nga medyo lalo lumalala yung West Philippines natin. Talaga nasaan mo dun no? Hindi kasi it's because of the medyo unstable ang west energy. Okay? Yan po siya, no? Pero marami naman doon part na yun. Kung ano yung mga nagkakos ng mga problem. Okay? Isang maganda at mabiyayang gabi po, Coach. At sa lahat ng sumasabaybay kay Coach. Thank you, Shirley Adante. Thank you. Yan, no? Alright. From Cannes, France, Mia Setan Pasay. Hello. Good evening. May door, tapat na hagdan. Yan, nabanggit na po natin. Yan, okay. For November, abangan nyo po, baka by next week. No, sorry. Next week, baka wala po tayong FB Live because it's a long weekend. So, baka may lakad po kami. Then, baka next week po, doon ako gagawa ng live para sa November. Hello, November po. Yes. Oh, one last thing bago tayo umabot kasi mag-uundas na tayo for the coming year. Itong next week. So, may mga nagtanong lang po nito, so i-share ko na lang. So, may mga nagtanong kung meron ba mga do's and don'ts or bawal tulad ng Ghostman. The answer is no, iba po siya. Kasi pag sinabi mo sa undas, parang yun yung sa amin naman sa Qingming Festival namin nung April. Yun yung time na dumadalo kami sa tombstone ng mga mahal natin sa buhay. Pero ang Ghostman kasi is baligtad. Nag-open yung Gate of Hell or Gate of Underworld na sila yung pumupunta sa atin. Okay? So, kaya mas maraming bawal. Pero nung time na wala na sila, at tayo naman yung pupunta sa kanila, wala namang bawal. So, in short, just prayers, everything, okay? Sa mga iba po, gusto po magsunog ng yung Ghostman set, para for that, okay lang po yun. Pwede yun. Kasi offering yan Okay? Kung hindi naman po Ghostman set, pwede rin kahit yung mga Gold King, kung gusto yung magsunog, para for them. Yung iba naman, nag-aalay lang ng mga favorite food nila, that's okay. Okay? In short, wala pong specific na tama or mali or bawal something kasi ito po yung nag-o-offer kayo para nyo lang din binibigyan yung mahal natin sa buhay. Diba? Halimbawa, isa sa mahal nyo sa buhay mahilig sa asado. Diba? Hindi yun na lang ialay mo, yung mga asado. Yan. Para at least mamimiss siya at makakain niya ulit. Okay? Stove sa ilalim na hagdan. Not good po. Not good. Yes. Yan. Okay? Huwag na muna natin pag-usapan yung next year. Masyado pa po malayo yan. Don't worry. Next time po magkakaroon po tayo ng mga readings for that. Okay? Yeah. Cures for 2025. Wala pa po. Mga around December po possible. Coach, yung bintana po nasa taas sa amin sa stove. Okay. Nasa taas okay lang. Basta huwag po directly. At least kahit pa paano may mga 8 inches or mga 10 inches or 12 inches na backing yung ating mga stove. Mirror sa side ng bed, di po natin masyado recommended kung sobrang malapit sa bed. Okay? Yan, no? Tapos, then yung ES Marie. Ayan, hello po, good evening din po. Hello. Sorry, yung phone ko po kasi. Okay. Alright, nako, yun po. Nag-alarm na kasi siya. Time's up na raw, time's up na. Coach, pwede po bang gamitin yung mga lumang charms from previous years? Originally po, sa akin po ganito yan. Wala naman pong expiry ang Lucky Charm. So, ang any charm po, pwede nyo gamitin anytime, lifetime, wala pong magbabago doon. Try nyo po panoorin yung All About Charms na aking episode sa
sa Facebook, no? So ay sa YouTube po. So kinento ko po dun. Ang charms po walang expiry. Ang nag-expire po is your forecast. In short, kung i-convert natin sa medical or something, no? Although alam natin gamot may expiry, no? Pero ang sinasabi natin yung purpose or intention. Example, halimbawa, Biogesic, good for the head. Tama? Good for headaches or things, no? So, kahit sabi mo after 1,000 years, magbabago ba ang meaning or purpose ng Biogesic? Diba? So, hindi, right? So, that means you can use Biogesic lifetime. Hanggat ulo mo ay masakit. Ang problema, yung next year, ang forecast mo, tiyan mo yung masakit, hindi na ulo. So, pag ginaya mo yung Biogesic, merong, sa charms kasi is different, no? Wala tayong tinatawag na side effect naman. So, when you use it, okay, may good, walang bad. But the problem is, kung yung bad mo kasi para for the year, hindi naman govern doon. Kasi yun nga, tiyan mo yung masakit, pero ulo mo, pag ulo yung medicine mo, hindi na siya mag-work. So, you need to buy a new one na kung saan yun yung tutugma sa forecast mo. Yun yung dahilan ba't namin ginawa ang Power Bracelet to update your energy every year. Alam natin, yes, medyo pricey po yung mga charms or things at bakit bibili na naman ba tayo every year na lang. Pero think of this way, are they investment or are they expenses? Kung ikay nakikiuso ka lang, please stop buying. Okay? Kasi walang kwenta yun sa'yo. Okay? Parang ano lang siya, yes, may energy siya pero hindi mo naman i-accept na sa kanya galing. Okay? Pero pagka kayo po yung naniniwala or sabihin natin naintindihan nyo na yung purpose ng charms, okay, at gusto nyo siyang matry, diba, investment po siya. Example, bumili kayo ng isang 6,800 ng Power Bracelet, diba? Imagine mo magkano siya binabayaran every month or every day, diba? Kasi 618 for one whole year naman yun eh, diba? Parang ganun siya. And kung sakali, after mo ginamit yung bracelet na yun, biglang may na-close kang deal, may opportunity na pumasok, nakuha mo yung goal na gusto mo, tingin mo, mahal bang 6.8 o worth it siya? So that's what we call investment. That's why yung po yung tinuturo ko sa mga bumibili nga ng mga charms eh. Huwag niyo sabihin damage. Magkano ba damage ko? Magkano ba utang ko? Magkano ba yung ano ko? Sabi ko wala pa nga nangyayaring swerte, puro malas na. 'Di ba? Dapat ang sinasabi yung magkano investment ko. Bakit? Kasi ina-expect ko yung charms eh, magpo-provide ng tenfold sa akin. 'Di ba? So doon pa lang pinoprogram mo na yung charm na you need to give me more. You need to work for me more. Okay? Sabi nga na iba, pwede ba yun? Pwede ba yun, coach? Pwede ko ba ganun utusan yung charms? Hindi ba sila mababastusan? Sabi ko, the charms are not worshiping material. These are the material that should help us to attain our goal. So in short, yung mga charms, nag-aantay sila na maturuan natin sila. Kumbaga parang mautusan natin sila. Okay? Bakit? Kasi yung energy nila, nagre-resonate lang naman sa energy of your intention. Okay? Ang charms, they have energy. Yes. But they don't know what to do. Okay? Ang charms, nag-expect siya parate sa intention ng wearer or user. Okay? Kaya example, citrine. Alam ng lahat, citrine is for money. Pero magugulat kayo, bakit ako may citrine dito? Ibig sabihin ba, money pa rin ba pinagkakakitaan ko gabi na? No. The purpose of my citrine here is for my uric acid. Yan ang intention ko sa kanya. Yun ang kanyang trabaho para sa akin. Kaya kahit na matutulog ako, suot ko to. And so far, nakatulog kasi lately, pati yung aking lower back na nanakit. So, may kinalaman yung konti sa kidney. And ang citrine kasi, nakatulong din siya for the kidney side. So, in short, this bracelet of mine, I focus this one more sa health. Okay? So, kung yun ang intention niya, yun ang purpose niya, yun ang trabaho niya. Hindi siya magpo-provide ng pera. Kasi pag nag-provide ng pera yan, gugulo yung health ko. Hindi ako magpapahinga. Mamaya gabi na, magbebenta pa rin ako. Okay? So, yun po yun. Okay? Kaya, dalawa lang po. Kinanta rin po natin sa charms. Dalawa lang po ang dahilan bakit ang mga lucky charms natin hindi nag-work. Okay? Number one, baka peke. Fax win pa more. Okay, no? Para for me, no? Parang like that, no? Okay. Second, the first, baka plastic. Okay? Kaya yung healing effect niya, hindi masyado maganda or baka peke nga yung charms. Secondly, maybe totoo nga yung charms. Hindi nga lang siya tumutugma sa purpose mo. Yun yung sinabi ko kanina sa gamot tsaka sa sakit. Diba? Diba? Mag-i-explain ka, Dok, hindi naman gumaling yung tiyan ko eh. But ano ba kinain mo? Biogesic.
Hindi ka naman talaga gagawin tiyan mo. But by Jessic, baka lalo pa sumakit. Di ba? So, yun ang an example. No? So, that's why yun ang trabaho namin mga consultant, yun ang trabaho namin mga coaches, is we need to teach and guide as much as possible those people who need to understand about Feng Shui. Okay? Sabi nga nila, Feng Shui is for everybody. Although, unfortunately, not everyone is into Feng Shui. Okay? So, yun lang po. No? But maybe, right timing. Nagsimula tayong lahat na hindi naniniwala rito sa Feng Shui na ito. Pero, meron mga certain time, nagkapit patalin tayo, may certain time na namulat tayo yung mata natin, hanggang sa ngayon, naging practitioner na rin tayo. So, yun po, which is yun yung advocacy ko, na maybe sana, hopefully, that everyone can practice Feng Shui, not because of just buying charms, but because of the principles that it holds. I believe that when people practice Feng Shui, they become good person. Kasi you will know what is right, what is wrong. Pero sana yung intention lang natin, mabago lang natin. Right? So, thank you guys. Okay, nako, sorry at wala na po tayong time. Okay, pero thank you guys. Thank you po. Yeah, so kung may mga questions kayo, feel free to message us. Okay, at try namin sagutin. Hopefully by tomorrow, kung masasagot ko, baka worst case, baka Monday namin masagot yung iba kasi tomorrow and Sunday po meron kami mga school events. So baka medyo magiging busy lang po kami. Okay? But wag po kayo magsawa po mag-message sa amin, mag-ambang lang po kayo. Okay? And also thank you so lahat ng aking mga GYF members na nag-join to this live now. At always supporting sa messengers, everything. Nako, thank you. For those of you who wants to join us and to become a GYF member also this 2025, okay, feel free lang kayo mag-message sa amin. Panoorin niyo muna yung introduction namin sa aming YouTube channel, Coach Johnson Chua. Panoorin niyo po muna. Okay, thank you po sa lahat po na nag-like, nag-follow ng aming mga pages. Okay, dito po sa Facebook, Feng Shui Sunrise. Sa Instagram also, Feng Shui Sunrise. And also, dito po sa pag-follow rin po sa amin sa Coach Johnson Chua sa YouTube. Alright? So, thank you guys. Thank you again. At sa ulitin po, at sa ating magkita-kita po tayo ulit sa ating mga next video. I hope marami po sa inyo na-inspire kahit gabi na. Ma-motivate man kayo. Okay? Let's spread positivity. Practice DHV. Define your higher value. Alright? So, thank you. See you in my next video. Goodbye.